Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's update lang po tayo sa palitan ng piso sa dolyar. O dahil po sa sa tensyon diyan po sa gitnang silangan ay ito po. Ang $1 po ang palitan ngayon ay 60 pesos. Ayan mga kababayan. So record low po ito para sa Philippine peso na inabot na po yung level ng 60 pesos per dollar. So yan mga kababayan, kaya nakakalungkot itong nangyayari. Pero sa totoo lang mga kababayan, hindi po kasi natin ito kontrolado eh. Hindi po ito kontrolado kasi iba sinisisi na naman sa gobyerno. Hindi po ito kontrolado, hindi natin makontrol ang nangyayari. Kaya ang ginagawa ng gobyerno ay pinipilit na na pagbalansehin lahat mga kababayan. Binabalanse po ng gobyerno kasi hindi naman pwedeng yung iba makikinabang, yung iba sobra namang maapektuhan. So binabalanse po ng ng gobyerno. Ang nangyayari kasi yung iba imbis na tumulong, paepal pa eh. 'Di ba? Tingnan niyo mga kababayan, may papakita ko sa inyo na ito po yung sitwasyon diyan po sa isang mall. Ito mga kababayan, Kawawa talaga yung mga nagko-commute, Tingnan nyo, wala nang masakyan. Ayan yung mga sinapit na mahilig mamasyal kasi kakasahod lang. Wala, ang dami-dami nyo, konti lang yung bumabiyahe kasi nga ang baba na lang ng pamasahe. Ayan na tuloy, di ba? Kita nyo? Grabe. Kawawa talaga. Okay. So, ang titingnan ko rito yung yung sitwasyon, hindi yung sinasabi nung nagsasalita. Kasi yung nagsasalita, grabe naman, sinisisi mo pa yung mga yung mga taong hindi naman siguro namamasyal yan, siguro namimili lang kasi siyempre kinakailangan din naman ng bumili ng mga gagamitin nila sa kanilang mga tahanan. So, paano mo naman nasabi na namamasyal lang yan? Okay naman na na ipakita natin yung sitwasyon. Pero huwag na tayong manghusga. Diba? Magtulungan na lang tayo. Huwag na tayong manghusga. So, ayan mga kababayan, may kita natin. Ang dami pong commuters na stranded at hirap na hirap pong sumakay. Bakit po? Dahil yung iba ayaw na pong bumiyahe. Dahil sobrang baba daw ng pamasahe. Kasi nagtaasan na po ang gasolina, diesel. So, nagtaasan na po. Sobrang taas na. Kaya yung iba po, nagtitipid, hindi na po bumabiyahe. Meron ako narinig na balita kanina lang kasi habang ako'y may pinuntahan saglit, ay nakikinig ako ng balita. Meron po isang natanong na na operator. Ang dami nilang sasakyan. Pero ngayon halos wala na rin masyado bumabiyahe. Yung ibang nagbaboundary, sinuli na yung sasakyan kasi nga lugi. Pero mo, ang taas-taas ng gasolina, tapos yung pamasahe mababa. Naghanap na lang sila ng ibang pagkakakitaan. Di ba? Siguro yung pagtinda-tinda, mas malaki pakikitain mo kaysa mag-TNBS ka o bumiyahe-biyahe. Di ba? So, yan po naman ay nakakalungkot na balita pero wala po tayong magagawa dahil po yan sa nangyayaring tensyon dyan po sa gitnang silangan. So, ito, mga pasahero, walang masakyan. Sinisisi naman nung nag-upload na dahil sobrang baba daw ng pamasahe. Malamang yun din ang dahilan kaya hindi na po bumabiyahe yung iba. Ngayon, bakit hindi tinataas yung pamasahe? So, pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos, Bakit ayaw niya munang itaas yung pamasahe? Ang taas na nga nung bilihin. Ang taas na ng gasolina. Pakinggan natin si Presidente Bongbong Marcos. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Alam niyo po, paggising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline at ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fair hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspendihin muna
ang fare hike. At i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Ang Okay. So, ganito yung ginagawa ng gobyerno. Hindi tinataas yung pamasahe. Ngayon, etong mga operators naman, transport operators, tinutulungan naman ng gobyerno. Parang ang alam ko, binibigyan nila ng subsidy. Para hindi magtaas ang pamasahe, kasi pag nagtaas ang pamasahe, kawawa naman yung mga commuters. So, ganun po yung ginagawa ng presidente. Kasi, pag nagtaas yung, hindi tinulungan yung transport operators, sigurado magtataas sila ng pamasahe. Nakawawa naman yung commuters. So, alam nyo, sa totoo lang, napakahirap ng posisyon ng ating gobyerno. Na pinipilit na balansehin lahat. Para po hindi masyadong apektado. Kasi, sige, pataasin nyo yung pamasahe. Di kawawa naman yung mga ating mga kababayan. Ngayon, kung hahayaan lang yung mga operators, ganun nga yung magiging epekto. Kaya ang ginagawa nila, tinutulungan nila yung transport operators para hindi po magtaas ang pamasahe. Pero mayroon pa rin nag-react. Mamaya, puntahan natin yung nag-react na yun, yung pa-Apple na nag-react. Imbis na tumulong, talagang meron pa rin nasasabi, TRA, pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At Okay. pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at sa LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng taong bayan sa paggamit ng mga toll road. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming nga rin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man, kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Alakanin niyo po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito. Lagi kaming nag-iisip ng panibagong paraan upang matiyak na ang inyong pamumuhay ay normal, maayos at ligtas. Maraming salamat po. Magandang araw po. Okay. So, yan po yung announcement ni Presidente Bongbong Marcos. Ganito po yung ginagawa ng gobyerno. Tinutulungan po nila yung transport groups, yung transport operators, at para hindi po sila magtaas ng pamasahe. Kapag nagtaas ang pamasahe, kawawa po ang commuters. Okay, so sinuspend po muna ang fare hike, ang pagtaas ng pamasahe. At kung matyaga kayo, pumila sa mga libreng sakay, meron po tayong libreng sakay ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sumakay po kayo doon libre. Kahit mababa yung pila, mas maganda at least libre, mga kababayan. Tapos, may mga discounts po sa MRT, LRT. Isamantalahin nyo po yung mga discounts. At sa toll gate, yung mga bumabiyahe, may discount din po daw sa toll. So, yan po yung mga ginagawa ng gobyerno para po kahit papano ay hindi maramdaman yung nangyayaring krisis dulot po ng tensyon dyan po sa Middle East. So, sasabihin ng iba, hindi naman na normal to. Kumbaga, nararamdaman talaga namin yung yung epekto ng nangyayari. Wala po tayong magagawa. Talaga po hindi naman po kagustuhan ng gobyerno ito. Wala pong may gusto nito. Hindi naman po ito kakagawa ng gobyerno. So sana po maintindihan ninyo. Huwag po kayong basta magpapabudol dyan sa mga meron po kasing grupo na isinisisi lagi sa gobyerno itong nangyayari. Ito, mga kababayan, pakita ko sa inyo. Itong isa na to. Ito, mga kababayan. Itong si Amy. Imbis na tumulong, puro na lang ewan ko, lahat sinisisi sa gobyerno. Lahat ng ginagawa ng gobyerno, mali. Kapatid pa naman ng presidente ito.
Pero bakit ganito? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo, Amy? Ha? Senator Amy? Eto mga kababayan, tingnan nyo, sabi niya, nakakalito, nakita naman natin sa kalsada halos walang tao kasi akala may fare hike. Biglang inatras na naman. Ano ba talaga? Wala ba kayong GC, group chat? Please, hilong-hilo na kami. Masabi ni Amy, nakita naman daw niya na walang tao sa kalsada. Ito pinakita ko nga sa'yo, ang dami oh. Ang dami ng tao sa kalsada eh. Hindi ba mapipigilan ng mga tao na lumabas kung gusto nilang lumabas? So, itong sinasabi ni Amy, wala daw nakita kasi nga daw, nagtaas daw ang pamasahe. Tapos biglang inatras. Ano ba talaga? So, tingnan nyo mga kababayan yung mentalidad nito ni Amy. Kapag tinaas yung pamasahe, magagalit kayo. Kapag sinuspinde ang pagtaas ng pamasahe, galit pa rin kayo. Saan lalagay ang gobyerno? Saan lalagay ang Pangulo? Lahat na lang ng kilos ng gobyerno, pinapansin ninyo. Di ba? May fare hike daw. Sabi niya, hindi rin naglabasan yung mga tao. Tapos ngayon, nung sinuspinde yung fare hike, nagagalit pa rin. Dahil, kung hindi raw sinabi na may fare hike, baka yung mga tao naglabasan. Sabi niya. So sabi ng Apple na to, ano ba talaga? Wala ba kayong GC? Please, hilong-hilo na kami. Parang nagko-commute ka, mama. Hilong-hilo na raw sila. Bakit, ma'am? Nagko-commute ka ba? Nagko-commute ka ba, ma'am? Hindi, tanong ko lang, nagko-commute ka ba? Walang yan naman, no? Ibang klase talaga to mga kontra sa gobyerno, eh. Kapag nagtaas ang pamasahe, galit. Kapag sinuspinde ang pagtataas ng pamasahe, galit. Anak ng teteng kayo. Ako nga dapat magtanong sa inyo, ano ba talaga? Wala na ba kayong gagawin kundi pumuna ng pumuna sa gobyerno? Imbis na tumulong kayo sa gobyerno? Di ba? Hilong-hilo na raw siya. Bakit nagko-commute ka ba? Nagko-commute po ba kayo? Amy, Senator Amy? Sabi ng ating mga kababayan, artista effect, feeling sumasakay sa public transport. Commuter yan. Commuter ka ba daw? Nahilo kasi ang asim ng mangga. Di ba kautong nag-left sa GC? Ganap ka ng GC, may GC pala, nag-left ka lang. Ay, nako. Pag nag-fare hike, yung taong bayan na naman ang maapektuhan. Alam naman natin na pag bumalik sa normal yung presyo ng krudo ay hindi naman nila binabalik sa dati ang pamasahe gaya nung nangyari nung panahon ng pandemic. Meron na nga silang ayuda na tig 5,000, malaking tulong na yon. Gaya ng taong bayan, dapat magsakripisyo din sila. Lumalabas kasi na sa tuwing may ganitong nangyayaring krisis ay nagdedemand agad ng dagdag pamasahe para sa lalong tumaas yung kanilang kita. So alam nyo, sa totoo lang, yung ginagawa ni Presidente Bongbong Marcos, yung pagbalanse, dapat magpasalamat na tayo eh. Di ba? Hindi yung ginagawa nito ni Amy. Puro na lang po na sa gobyerno. Puro na lang banat sa kapatid. Ibig sa tulungan mo yung kapatid mo. Tapos ang feeling pa niya, kasama siya dun sa, sa apektado. Hindi ka naman nagko-commute. Apektado yan. Commuter yan. Hindi ka naman nagko-commute eh. Tapos sasabihin mo, hilong-hilo ka na. O hilong-hilo ka na kasi wala ka na itutulong. Hilong-hilo ka na dahil kung ano-ano yung pinagsasabi mo na wala namang wala ka naman na itutulong eh, wala ka namang ambag eh. Baka pwede naman manahimik ka na lang muna, ma'am. Kasi wala eh, kahit ano gawin ng gobyerno eh. Itaas yung presyo, ibaba yung presyo, isuspend ang fare hike. Wala rin naman eh. Tulungan yung transport groups, hindi tulungan. Babanat to eh. Di ba? Dapat palitan na pangalan nito eh. Dapat Banat Amy. Para si Banat Bay. Banat Amy. Wala eh. Wala. Puro na lang. Puro puna. So,
Ayan mga kababayan, yung update natin sa nangyari dito sa ating bansa. Ang masasabi ko lang, sana tulungan na lang natin itong ating gobyerno. Kung wala naman kayong ambag, wala kayong maitutulong, manahimik na lang kayo. Diba? Hindi kayo puro puna, puro dakdak, puro ngak-ngak. Para kayong lata na walang laman, na wala namang silbi. Siguro pinakamaganda sumuporta na lang tayo sa ginagawa ng gobyerno. Hindi naman po pinababayaan ng gobyerno itong ating mga kababayan. At in fact, priority pa nga ng gobyerno na hindi maapektuhan ng nangyayaring krisis sa gitnang silangan itong ating mga ordinaryong mga mamamayan. So, Senator Amy, tahimik na lang, please. Huwag ka na dumagdag para namang apektado ka. Ayan po ang mga apektado, yung mga commuters. Kaya po sinuspend muna ng Pangulo yung pagtaas ng pamasahe. At yung mga transport groups, inuulit ko, tinutulungan naman ng gobyerno. So, manahimik na lang, ma'am. Kung wala pong iaambag, manahimik na lang. Kung wala naman na itutulong, huwag ka na dumagdag sa problema. Alright? Amy? Banat Amy? Wala na ano na to na talagang na-brainwash na ng ng mga Duterte. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Ang $1 po ay 60 pesos na. So doon sa mga kumikita ng dolyares na nandito sa Pilipinas, wala rin kasi malaki ang kinikita mo, tapos malaki rin naman ang ginagastos mo dahil nga ang baba na ng piso. Wala rin, di ba? Kung nasa ibang bansa ka siguro, dolyar, tapos yung presyo ng bilihin hindi naman tumataas, ayun ang mga masaya. Pero dito po sa ating bansa, nakakalungkot na bumaba po ang halaga ng piso laban sa dolyar. So mga kababayan, tulungan na lang po. Tulungan na lang tayo. Huwag na tayo magpunahan. Huwag natin gayahin to si Amy Marcos na walang ginawa kundi mamuna ng mamuna. Tapos wala namang ambag. 'Di ba? So ayun lang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.